ko. Excited na naman akong gawin to, kaya tara na, another bento baon for Ate Indy. At para ma-achieve natin ang color ni Angel, magkukulay ulit tayo ngayon sa rice. Gumamit nga pala ako dito ng organic food coloring na beetroot powder. Color red nga ito, pero pink ang i-achieve nating color, kaya gagamit tayo dito ng tantiameter. Bali, dalawang touch of pink nga rin pala ang gagawin ko dito, isang medyo may pagka-dark at yung isa naman lighter na. Bali, ganito nga yun na-achieve kong color. At dahil magmo-mold na naman tayo sa rice at kukulangin yun kay Ate Indy, kaya ito, naglagay na ako ng pang-background at extra rice niya na rin. Si Angel ang character natin, pero gagamit ulit ako dito ng panda na rice molder. Kailangan ko lang din naman makuha dito yung shape ng ulo at perfect nga pag ito yung ginamit. Sa mga katulad ko rin palang Stitch lover, gusto ko lang din malaman kung bakit nyo nagustuhan si Stitch. Ako kasi nakitan talaga ako kay Stitch kahit na mukha pa lang niya, mukhang bad na nga. Pero bukod doon, I really love the story of Lilo and Stitch. Yung character nga nila ni Angel, bad nga talaga sila. Pero in the end, ang saya lang dahil nga nagbago sila dahil nakatagpo sila ng family. Anyways, ayan, nilagay ko na rin pala dito sa baonan itong minold kong head at ears. At katulad nga kahapon, medyo nahirapan pa rin ako ng very light dito sa ears. Yung isa nga, hindi ko na nga talaga mabago, kaya okay na yarn. Bukod nga sa kulay, ang pinagkaiba ni Stitch at ni Angel, si Angel kasi merong antenang mahaba. At dyan nga nakyutan si Ate Indy, kaya nagustuhan niya yan. Si Angel? Nung kilala mo agad? Opo. Wow. Sa ears ko and sa kulay. Wow. Ganda? Opo. Kakatuwa nga dahil nakilala ka agad ni Ate Indy, pero dito talaga ako kinakabahan sa paglalagay ng details sa muka. Alam niyo naman, pag nagkamali tayo dito, mag-iiba talaga ang itsura ng ginagawa natin. Bali, ayan, sa eyes gumamit lang din pala ako ng cheese at medyo kinulayan ko na rin na may pagka-pink. Gumupit na rin pala ako ng nori na medyo maliit lang dun sa cheese. Alam niyo ba, sa totoo lang, pag gumagawa talaga ako ng gantong details, may kasamang dasal yarn. Kasi nga madalas hindi ko talaga na-perfect yan. Hindi man perfect, ang mahalaga nakilala ni Ate Indy itong character natin. For the ulam naman, ito naman ang request ni Ate Indy. Ang request nga niya ngayon for the ulam pork chop at siomai. Mapapasarap talaga ang kain niya dahil ayan, masarap na nga ang ulam, cute pa ang baon. Of course, ang Japanese mayo niya hindi pwedeng mawala. And for additional kakyutan, ayan, naglagay lang ako dyan ng dalawang food pick. I-flex na muna natin yan dahil napaka-cute naman na nagawa nating character ngayon. And for the snack naman ni Ate Indy, ito lang naman ang kanyang request. Di na nga siya nag-request ngayon ng sandwich at puro prutas nga lang daw ang gusto niyang kainin for the snack. Kaya dito sa maliit na baonan naglagay na nga ako dyan ng grapes at itong maliit na orange. Nag-add na nga rin ako dyan ng food pick para cute pa rin tignan. For the healthy snack pa nga dahil nag-add pa ako dyan ng milk at banana.